mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Mga sasakyan naglutangan sa matinding baha sa Cebu City. Mga residente natrap sa buwan. At may napadpad pang sawa. Ang mga kapatid naman natin sa Dinagat Islands, pinabalos ng malakas na hangin dala ng Bagyong Tino. Ang ilang pamilya, nagsiksikan sa imburnal para makaligtas. Helicopter ng Philippine Air Force na maghatid ng tulong sa mga binagyo, bumagsak sa Agusan del Sur. Hindi pa man nakakalabas ng par ang Bagyong Tino, may kasunod na kaagad. Parating na bagong bagyo, mas malakas at posible namang tumbukin ang Northern Luzon. Kasunod naman ng pagsipa ng presyo ng petrolyo, pisong taas pasay sa jeep isinusulong. Eto na nga, bigating star maker, malapit nang maging certified kapatid. May mga pangmalakasang sorpresang niluluto dito sa TV5. Anak ko. Nangawa na mo ya. Parang may buhawing dumaan sa Barangay Carmen, Loreto, Dinagat Islands kagabi. Sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng Bagyong Tino, nagliparan na ang ilang mga gamit. Ang mga lumikas na residente, nangamba na baka pati ang evacuation center na tinutuluyan nila maapektuhan. Habang sa Liberty National High School na nagsilbing evacuation center, bumagsak na ang kisame. Wasak-wasak rin ang mga gamit sa loob. Wala namang napaulat na nasaktan. May 14 na pamilya naman ang nagsiksikan sa loob ng isang imburnal. Ayon sa isa sa mga bakwit, hindi naman pinapasukan ng tubig ang imburnal dahil may kanal sa gilid nito. Malinis din daw ang lugar. Tuloy-tuloy lang ang clearing operations sa pinsala ng Bagyong Tino sa Dinagat. Sa Surigao City, Surigao del Norte, malakas na hangin at ulan din ang nanalasa. Ang mga puno tila nagsayawan. Sa National Highway ng Barangay Washington, isang puno ang nabuwal ng hangin. Pansamantala ring nawala ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Pero pagsapit ng umaga, isa-isa nang nagsiuwian ang mga residenteng lumikas at namalagi sa evacuation centers. Dito na rin tumambad ang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ang mga biyahero naman agad nagtungo sa Pantalan, nagbabakasakali na balik biyahe na ang mga sasakyang pangdagat. Ito ang pila ng mga pasahero patungong Siargao Island dito sa Port of Surigao. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, tanging pa Siargao Island lang ang pinahihintulutan nilang bumiyahe ngayong araw. Ibig sabihin, kansilado pa rin ang mga biyahe patungong Dinagat Island, Maasin, Leyte at Cebu City. Kaya ang OFW na si Michelle na biyaheng Cebu City naperwisyo na dahil 2 araw na siyang stranded. Natatakot din siya na baka hindi niya maabutan ang kanyang flight sa Maynila na pa Hong Kong sa November 8. Siyempre, nagsaka sa Travelers niya, medyo mahal. Nag-hotel pa ako dito, medyo may kamahalan. Tapos pagkain ko pa, nakukulangan na talaga ako sa budget. Ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, maswerteng walang nasaktan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Wala ring mga pagbaha at landslide na nangyari. Aabot naman sa higit 5,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa evacuation area ng lungsod. Pero nakauwi na sila sa kanilang mga bahay kaninang umaga. We will also be doing additional relief goods distribution sa mga island barangays natin kasi hindi tayo naka-preposition doon because of the advice ng Coast Guard. So pupuntahan natin yun ngayon. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa kabuuang pinsala ng Bagyong Tino sa Surigao City. Julius, Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Butuan City. Isa ito sa mga binaha kahapon sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Tino. At ngayon nga, Cheryl, ay nagbabadya na naman ang malakas na ulan ngayon dito sa lungsod. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo.
Nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Cebu dahil sa bagyong Tino. Umakyat na sa 18 ang naitalang namatay. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan ang kapatid nating si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, saang lugar itong mga naitalang nasawi? Dale? Low or 18 na ang patay na nalista dito sa Emergency Operations Center. Yes, Cheryl, may gabi ni Cheryl, 18 na ang nanalista mula sa malawakang pagbaha dito sa Cebu. Kasali na ang dyan sa Mindanao City at isa naman mula sa Barangay Tabok sa Mandawi dahil sa malawakang pagbaha din. Habang dito sa Cebu City naman ay 12 ang patay ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival. Ayon sa kanya, missing pa kung may tuturing ang 12 pero ayon sa kanya ay wala na itong tsansa na mabuhay kung kaya pinaghahanap na lang ang kanilang mga katawan. Anya sa tabing ilog o nasa dagat na makikita ang mga labi ng 12 nawawala sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan. Ayon sa EOC, nasa 36,000 din ang nasa evacuation center sa iba't ibang panig ng probinsya kung saan nangangailangan pa rin ng tubig, mainom at magkain. Kanina alas 4 ng madaling araw nagsimula yung paglakas ng hangin, Cheryl, at pati na ulan hanggang sa mga alas 7 ng umaga nagtapos yung paninsala ng bagyo. Pagkatapos dumaan ng bagyo ay makulimlim pa rin at may malakas pa ring hangin sa buong Cebu City, Cheryl. Pero Dale, kumusta yung supply ng kuryente dyan? At may mga lugar pa ba na hindi mapuntahan ng mga otoridad? Sir, marami pa ring lugar yung walang kuryente, lalo na dito sa Cebu City. Pero ang sabi ng Visayan Electric ay magkakaroon na ng kuryente sa mga lugar na wala masyadong sira ang linya. Nagbalik na rin sa kuryente, ang malaking bahagi ng Barangay Camputao at Barangay Capital Site dito sa Cebu City. Brownout pa rin sa maraming lugar, kabilang ang Bantayan, Tabogon, Compostela, Santa Fe, Tudela, Bourbon, Sogod, Pugo City at Medillian, Dalmatayan at Asturias. Na-report na naman ng pagbaha din sa Liloan, Mandawi City, Talisay City, sa Consolacion, Danao City at Compostela. Kaya marami ang mga stranded sa mga nabanggit na lugar. Ito ngayon ang tinuunan ng pansin ni Governor Pam Baricuatro na pinuntahan niya kanina. Pakinggan natin ang kanyang pamahayag. This is really unprecedented what's going on in Cebu. You know, we were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, the flood waters is just I'm really saddened by what's going on now in the province. The flooding that's been endangering our people now. Yan muna ang latest dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, kapatid nating Dale Israel ng One News Cebu. Susunod, lisensya ng driver na nakuhanang ng araro ng motorsiklo, suspendido. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 2 dating undersecretaries pinakakasuhan na rin ng ICI sa Ombudsman kaugnay sa flood control scam sa Bulacan. Bayan ng Giwan sa Eastern Samar, sinailalim na sa state of calamity dahil sa bagyong Tino. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posibleng makasuhan ng gross inexcusable negligence si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, may pananagutan si Romualdez sa pagkakatalaga ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang Appropriations Committee Chairman na may kinalaman sa maanuwalyang mga proyekto. Git ni Rimulya, kahit pinili sa plenaryo si Co, alam ng lahat na ito'y
choice ng speaker. Kaya naman posibleng isama si Romualdez sa mga kakasuhan ng gross negligence kasama sina Ko at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wala pa namang tugon ang kampo ni Romualdez. Nag-rematch na ang mga team sa PVL Reinforced Conference na naglaban noon sa gitna ng issue sa clearance ng import sa liga. Crucial ang mga resulta para malaman ang mga matchup sa susunod na round. Para sa update live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, matinding battle for positioning nga ang natutunghayan natin ngayon sa pagpapatuloy ng PVL Reinforced Conference dito sa MOA Arena. Final eliminations day na nga ngayon kaya't 4 na teams ang nagnanais na makakuha ng magandang positioning patungo sa next round. Sa ngayon nga, ongoing na yung 5th set ng tapatang Akari Chargers kontra yan sa Zeus Coffee Thunderbells. Nasa Zeus ang bentahe ngayon lalo't sila lang ang natitirang undefeated team sa buong liga. Ang Akari naman kailangang manalo para ma-retain ang pwesto sa top 3 dahil kung malalaglag sila, babagsak sila bilang 4th place team. Samantala, isa pang crucial match ang nakakasama maya. Maghaharap ang Capital One Solar Spikers at Chocomucho Flying Titans para sa second game. Ang magwawagi sa larong yan, papasok sa top 3 ng Pool B. Kung matatandaan natin, nagharap na ang dalawang koponan na yan noong nakaraang buwan pero na-void ang laro dahil sa issue ng clearance ng mga import sa liga. Masusubukan ngayon ang tikas ni Super Rookie Bella Belen, Leila Cruz, Roma Dormal at Iris Tolenada. Kontra yan sa veteran lineup ng Chocomucho na sina Maddie Madayag at Kat Tolentino. Denise, sa pagtatapos nga mamaya yung top 3 teams ng kada pool makakalaban yung bottom 3 teams ng kabilang pool naman. Ganyan yung magiging format ng torneyong ito. At dyan natin malalaman kung sino yung lulusot sa quarterfinals, dire-diretso na yan patungong semifinals hanggang sa final round. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, 10-wheeler bumangga sa 2 sasakyan at sa puno. Kargang kemikal kumalat sa kalsada. At sa gitna ng baha sa Cebu, isang sawa na ispatan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumalpok sa 2 sasakyan at sa puno ang isang truck sa Cabalan, Olongapo City. Sa lakas ng impact, kumalat sa kalsada ang karga ng 10-wheeler na sako-sakong puting pulbos na isang uri ng kemikal. Unang nabangga ng truck ang isang closed van, saka ang nakaparadang bus. Wala namang nasaktan sa aksidente. Agaran ding nagsagawa ng clearing operations. Inaalam pa kung nawala ng preno ang truck o kung nakatulog ang driver nito. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in the multiple damage to property. Maayong gabi mga kapatid og sa tanang nagatanaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mauna ni ang una sa balitang showbiz. Graduate na sa chemotherapy ang komedyanteng si Ate Gay. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang nakakakain na rin siya ng maayos. Nag-improve ang kanyang kalagayan pero tuloy pa rin ang laban. Ngayong tapos na siya sa chemo, sasailalim naman si Ate Gay sa 15 days na radiation saka sasabak sa immunotherapy. Nitong September, unang ibinalita ni Ate Gay ang tungkol sa kanyang stage 4 cancer. Susunod, mga sasakyan sa Cebu nagsilutangan sa baha dahil sa hagupit ng bagyong Tino. At panibagong bagyo na posibleng maging super typhoon, tutumbukin ang Northern Luzon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ano ko? Nawa na mo diha. Tuloy-tuloy ang special coverage ng News 5 sa pananalasa ng Bagyong Tino. Nakabantay pa rin ang mga kasama natin sa iba't ibang lugar sa Visayas. Amping sa mga kapatid natin, Cebuano, mula sa Cebu City, na malalang na perwisyo ng baha. Magbibigay sa atin ng update live si Dave Abuel. Habang ang kapatid naman nating si Mon Gualvez ang magbabalita mula sa Tacloban, Leyte. Kumustahin din natin ang mga binagyo sa Antique mula kay Gary De Leon. At mula naman dito sa TV5 Media Center, ihatid ng ating weather frontliner na si Alvin Pura ang latest sa Bagyong Tino at sa paparating na isa pang bagyo. Unahin na natin ang ilang probinsya sa Western Visayas na hinagupit ng Bagyong Tino. May isang residente pa nga na pinangambahang nalunod sa baha. At live mula sa Sebaste, Antique, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong latest dyan? Julius, pasado alas 3 na nga ng hapon nung maramdaman ng masamang panahon dala ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi nga ng bayan ng Antique. Halos wala nga makita sa ibang lugar dahil nga halos mag-zero visibility dahil sa lakas ng ulan. Pasado alas 3 ng hapon nang maramdaman ng masamang panahon dala ng Bagyong Tino sa iba't ibang bayan sa Antique. Halos walang makita sa ilang lugar dahil sa lakas ng ulan. Muugong yung iip ng hangin at halos sumayaw yung mga puno at yung maliging paligid sa lakas ng hangin na dala ng pagdating ng Bagyong Tino dito sa Antique. Nawalan pa ng supply ng kuryente at signal ng telepono. Sa Javier Village sa Barangay San Pedro, sa bayan ng San Jose de Benavista, nilamon ng tubig ang mga bahay malapit sa ilog at halos tangayin na ito ng malakas na agos ng baha. Sa bayan naman ng Aninii, abot tuhod na rin ang baha sa ilang barangay at hindi pa rin humuhupa hanggang sa ngayon. Lubog na sa tubig ang maraming bahay habang patuloy ang pagragasa ng tubig. Isang lalaking nasa 50 anyos ang hinihinalang nalunod. Habang sa bayan ng Sibalom, patuloy ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan sa ilang ilog. Sa Barbasa, Antique, wala na halos makitang tao sa labas dahil nagpatupad ng forced evacuation sa 3,000 residente. Malaki rin ang banta ng baha at landslide sa nasabing bayan. Nawalan din ng kuryente at pahirapan din ang signal ng cellphone. Prepare na namin yung mga mamamayan namin, kababayan namin na kailangan wag lang lumabas ng evacuation center hanggang hindi po na lumagpas yung bagyo sa Panay. Isang motorsiklo na tabunan nang magka-landslide sa Laua, Antique. Sa bayan ng Dao, sa kalapit na probinsya ng Capiz, sama-samang lumuhod sa buhangin sa tabing dagat ang mga residente para ipagdasal ang kanilang kaligtasan sa gitna ng banta ng bagyo. Ang ilan, dala pa ang kanilang imahe ng mga santo. Sa taya ng DSWD Western Visayas, higit 42,000 na pamilya o katumbas na higit 133,000 na individual ang apektado ng Bagyong Tino sa buong rehiyon. Higit 30,000 dyan ang nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation center. May mga nagpaabot naman ng tulong, kagaya na lang ng Philippine Red Cross na namahagi ng mga pagkain. Julius, sa ngayon magsasagawa ng assessment ang Antique PDRMO sa pinsala na dinulot ng Bagyong Tino. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gary De Leon. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nga nating binabantayan itong bagyo, itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin muna natin itong bagyo sa labas ng ating PAR na kaninang umaga yan po ay naging bagyo ayon sa Pag-asa o itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito pong bagyo sa labas ng PAR ay huling namataan ng Pag-asa
sa layong 1,910 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay babantayan natin sa mga susunod na araw dahil yan po ay posibleng lumakas at umabot sa typhoon category bago makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At if ever nasa loob na po yan ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Uwan. Ito rin po ay kikilos patungo dito sa eastern section ng Northern Luzon at posible pong umabot sa super typhoon category. Again, ito po ay babantayan natin in the next few days sa posibleng pagbabago sa kanyang lakas at direksyon dahil nga kapag panahon ng amihan, mataas po ang tsansa na naglalandfall ang mga bagyo. Maliban dito sa bagyo sa labas ng ating PAR, silipin naman natin muli ang bagyong Tino na bahagyang humina after makatawid dito sa Western Visayas. Ito po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 130 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 180 km per hour. Malakas na bagyo pa rin po ito at yan po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyong Tino po ay unang naglandfall kaninang madaling araw o around 12 midnight dyan po sa may Silago, Southern Leyte. Dumaan po yan ng napakalapit sa Camotes Islands pero hindi na po yan naglandfall dyan. Yan po ay muling naglandfall naman kaninang umaga around 5:10 ng umaga dyan po sa may Bourbon, Cebu at muli po naglandfall sa may Negros Occidental, sa may Sagay. 6:40 naman po yan ng umaga at tanghali. Yan po ay muling naglandfall sa may San Lorenzo, Guimaras at muli pong naglandfall dito po sa Iloilo City around 1:20 PM naman ng tanghali. At kasalukuyan, kakatawid lang po niya ng Antique at nandito na po yan sa may Sulusi. Babaybayin po niya ng Sulusi patungo dito sa northern portion ng Palawan ngayong magdamag. Diyan po yan makaka-apekto hanggang sa makalabas na ng West Philippine Sea bukas ng umaga at palabas na po yan ng madaling araw ng Thursday sa ating Philippine Area of Responsibility. So may possibility pa po yan magkaroon ng pang-anim na landfall if ever sumabit po yan sa mga isla dito sa northern portion ng Palawan. Sa ngayon, meron pa rin tayong malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa bagyong Tino. Sa katunayan, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 4 ng Pag-asa dito po sa mga areas ng Antique, ang central at southern portion nito, ang Iloilo, ang central at southern portion nito, maging dito sa Guimaras, kasama na po dyan itong isla dito po sa Cuyo Islands, dyan po sa may Palawan, kasama po dyan ang Calamian Group of Islands. Samantalang nakataas naman ng tropical cyclone wind signal number 3 ng Pag-asa dito po sa ilang lugar ng natitirang bahagi ng Antique, kasama po dyan ang Caluya Islands, Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo, Negros Occidental, kasama na rin po dyan ang Negros Oriental, ang northern portion nito at ang central portion nga ng Negros Occidental. Maliban po sa malalakas na bugso ng hangin, meron pa rin tayong malalakas na pagulan na directly associated dito po sa pagtawid ng bagyong Tino. Sa ngayon, nanggaling na po yan dito sa western section ng Visayas at ngayong magdamag, aasahan po natin yan dito sa malaking bahagi ng Palawan, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mindoro. Again, ito po ay mga torrential rains na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan. Maliban dyan, meron din po tayong mga pagulan dito po sa mga areas na malayo sa mismong bagyo, ang areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon. Dahil naman yan doon sa ating indirect effect ng pagtawid ng bagyong Tino, yung ating tinatawag na shear line. At pagpapatuloy pa po yan hanggang bukas habang nandito sa may West Philippine Sea ang bagyong Tino. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na ito at mga malalakas na bugso ng hangin na mismo dito po malapit sa mismo bagyong Tino. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran. Laging may panahon para sa iyo. Usapang flood control project naman tayo, pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang dating opisyal ng DPWH. Kabilang dyan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ghost project umano ang 72.3 million pesos na riverbank protection structure sa Plaridel, Bulacan, isang proyektong hindi umano natapos pero nabayaran. Kasunod niyan, inirerekomenda ng komisyon na silipin ng Office of the Ombudsman kung may nilabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at mga ex-undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Their acts and omissions indicate a failure to secure the required diligence and oversight expected of public officers entrusted with administration of public funds, thereby resulting in evident injury to the government. Para naman kay Ombudsman Boying Remulla, malinaw ang kapabayaan. It can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things
happen properly. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ng ilang district engineers at kontraktor ng proyekto, gaya ni na Henry Alcantara at Bryce Hernandez at Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Construction. Posibleng makasuhan daw sila ng graft, malversation, falsification at paglabag sa Procurement Act. Giit ng ICI, may matinding sabwatan sa likod ng mga maanumalyang proyekto. Congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba. There are favorite district offices where they give very high SOPs, no? And maliwanag na yon, no, sa findings ng ICI. Para kay Remulla, may pananagutan din sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa naturang pattern ng insertion sa budget. You're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Leadership principle yan eh. The buck stops with you. Bukod dyan, magtatatag daw ng task force ang ombudsman para siyasatin ang Villar Family Flood Control Projects, kabilang na ang multi-billion peso River Drive project mula Bacoor, Cavite hanggang Las Piñas. Target daw ng ombudsman na makapagsampa na ng mga reklamo simula November 11 at ayon pa kay Remulla, baka may magpasko na nga sa kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Cebu, kaya naglutangan ang mga sasakyan, pati na rin ang mga ahas. Ang mga Cebuano sumampa na sa bubong dahil sa lampas taong baha. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pasado alas 6 ng umaga, naglutangan sa baha ang mga sasakyan sa Villa del Rio 1 sa Barangay Bakayan, Cebu City. Sinabayan pa ito ng malakas na ulan at hangin, kaya inanod pa ang mga sasakyan. Nang humupa ang baha, patong-patong na sasakyan ang bumungad sa mga residente. Ang ilan nakabaligtad at nakatagilid. Binalot din ng putik ang mga kalsada. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanilang lugar. Hindi namin alam anong nangyari sa amin, bakit biglang rumagasan yung tubig. Nag-pray na lang na maka-survive ba. Kaya grabe yung akyat na mo sa pader, then para maka-akyat sa ato. Time check mga langga, 3:30 AM. Sa kuha naman ng isang residente, humahampas ang malakas na hangin na sinabayan ng walang patid na ulan. Sa Barangay Lorega naman, gumamit na ng hose ng bombero para kapitan ng mga binahang residente. Sa Danau City naman, sumampa na sa mga bubong ang mga residente kahit pa malakas ang ulan. Lampas tao na kasi ang baha roon at inabot na ang unang palapag ng kanilang mga bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Hubay sa bayan ng Liloan. Buwis buhay na nakatungtong sa mga bubong ang mga residente habang lubog sa baha ang kani-kanilang bahay. Sa Barangay Dumlog naman sa Toledo City, nagtulong-tulong ang dalawang lalaking yan na itaas ang kanilang mini truck hanggang bewang na kasi ang taas ng baharian. Ito naman ang itsura ng isang intersection sa Mandaue City. Mistulang ilog na sa taas ng tubig. Sa Talisay, nawasak ang mga bahay dahil sa hagupit ng bagyo. Naiwan lang dyan ang mga pader habang binalot din ito ng putik. Meron ding naispatang sawa. Sumampayan sa bubong ng isang bahay. Sa Talisay rin kumalat na may mga nakawalang buwaya mula sa isang wildlife sanctuary. Pero nilinaw ng pamunuan na secured at ligtas ang mga ito at walang nakawala. Sa Consolacion, Cebu naman, isang baka naman ang inanod ng rumaragas ang baha. Tulong-tulong yan na sinagip ng mga residente. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaantabay ang mga ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng bagyo. Tutugon din ang mga miyembro ng gabinete. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar dahil sa tindi ng pinsala ng bagyong Tino. Pati sa Leyte, naramdaman ang hagupit ng bagyo. Live mula sa Tacloban, nasa frontline ng balitang yan,
Si Mon Gualvez. Mon, gaano kalawak ang pinsala dyan ng Bagyong Tino? Cheryl, pinadapa ng malakas na hangin at ulan ng malaking bahagi ng Leyte at Eastern Samar dulot nga nitong Bagyong Tino. Kabilang na dyan ang bayan ng Giwan kung saan isolated pa rin ngayon ang mga islang sakop nito na labis na napinsala ng bagyo. Mga alas 9 na, di kami Santo Niño, Kinapondan, Makusog. Tila galit na galit ang hangin na may kasamang ulan nang manalasa ang Bagyong Tino sa Kinapondan, Eastern Samar kagabi. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility sa lugar. Kasabay ng paggagupit ng bagyo sa Kinapondan, nawalan din ng kuryente sa buong bayan. Kinaumagahan, tumambad na ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Sa mga isla ng Suluan at Humonhon sa bayan ng Giwan, literal na pinadapa ng bagyo ang maraming bahay at gusali. Nagbagsakan din ang maraming puno at poste ng kuryente sa lugar. Ang covered court ngang ito, halos wala nang matira matapos matuklap at liparin ng buong bubong. Kabaliktaran naman na nangyari sa bahay na ito sa Barangay Timala. Bubong na lang kasi ang makikita matapos bumigay ang pader ng tirahan. Nagkalat pa rito ang mga gamit na nadaganan ng mga bumigay na kahoy. Pati ang kusina sa katabing bahay at mga tanim nilang puno ng saging na wipe out lahat. Maswerte namang nakalikas ang pamilya ni Gregorio sa kalapit na tirahan. Ako kagabi, nakakatakot, mga bata nasa kwarto lang. Ako dito ko sa tinitignan ko yung ikot ba ng hangin. Parang ipo-ipo nga eh. Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Giwan. Bukod kasi sa dami ng pinsala, isolated pa rin ngayon ang mga island barangay. Ang problema, maaaring maubos na raw ang mga naka-preposition na pagkain doon kapag hindi pa rin makakabiyay rito ang mga sasakyang pandagat. Yung access going to the islands, hindi ganun kadali, kasi it is about 12 nautical miles from the mainland. So medyo maalon pa ngayon. Dapat po by tomorrow makapag-deploy na kami ng additional support and assistance sa kanila. Wala namang naitala ang Eastern Samar Provincial Government na nasawi sa probinsya dahil sa bagyo. Naging mahirap lang daw talaga ang linya ng komunikasyon. Hindi po kami tinamaan actually ng ulan. Ang matindi sa amin was hangin. Blackout na dito sa province namin pagpasok ng bagyo kagabi. Tapos huminan rin yung cellular signal dito. I'm not sure if that's connected with the electricity line, no? Sa huling tala, halos 8,000 pamilya o lampas 25,000 individual ang inilikas sa Eastern Samar. Marami pa rin ang nanatili sa evacuation centers, lalo't mayat-maya pa rin ang biglang buhos ng malakas na ulan sa probinsya. Naglandfall kaninang madaling araw ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa kuwang ito, makikita kung gaano kalakas ang hangin na may kasama pang ulan. Natuklap na ang bubunga ng ilang bahay sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Pagsikat ng araw, nakita pa ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Silago. Sira ang mga bahay at natumba ang mga puno at poste. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang Philippine Army, LGU, barangay at mga volunteer. Cheryl, balik dito sa Tacloban City. Awa ng Diyos, manaka-anaka na lamang o paminsan-minsan na lamang nararanasan ang buhos ng ulan ngayong buong araw dito sa naturang lungsod. Pero bakas pa rin sa ilang kalsada dito ang ilang mga nagkalat na mga dahon, sanga o mga bahagi ng puno na nilipad at talagang tinangay dahil nga sa paghagupit ng malakas na hangin tumama rin dito sa Tacloban. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susubukan ng Pilipinas na mag-bid para makapag-host ng isang Summer Olympics. Ayon sa Philippine Sports Commission, sakaling matuluyan, joint hosting ang mangyayari. Nakikipag-ugnayan raw sila sa iba pang karatig bansa sa Southeast Asia na pwedeng makapartner. Isa raw sa mga nakausap na ng ating sports officials ang Indonesia. Hindi rin bago para sa Pilipinas ang hosting ng malalaking sports events. Kamakailan lang ay idinaos dito ang FIVB Men's World Championship. Nag-host din ang Pilipinas ng ilang games sa FIBA World Cup katuwang ang Japan at Indonesia. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Isang bigating star maker ang magiging certified kapatid real soon. Kung sino yan, silipin natin sa Frontline Report ni MJ Marfol. A. Matinee idol. B. Heartthrob. C. All of the above. Basta.
Secret muna, pero dapat abangan. May isang malaking star na pipirma sa Media Quest this Thursday. Mr. Pangilinan wanted to, to see me, and I said, sure, anything for MVP. Wow. Yeah, and just like that, I said, I'd like to work for TV5. At siya ang magbabago ng landscape ng Kapatid Universe. Clue, isa siya sa mga haligi ng Philippine showbiz, legendary at OG sa mundo ng entertainment production. Mga kapatid, watch out for the new TV5. Yeah, kasi bulabugan namin yan lahat. Okay, and get set for a new breed of artists to come. Basta ganun lang muna. Yeah, para surprise yan. Yeah. Abangan. Ang big reveal ng Mr. Mysterious nating kapatid, abangan ngayong Huwebes sa lahat ng Kapatid platforms. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod ang aktor sa hit series na Bridgerton at pelikulang Wicked, itinanghal na Sexiest Man Alive ngayong 2025. Utok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabiktima ang isang babaeng fan ng mga scammer na nagpanggap sa Squid Game star na si Lee Jung-jae. Gamit ang AI-generated photos at peking ID card, nakipagpakilala ang mga ito sa social media at niligawan pa ang biktima sa loob ng 6 na buwan hanggang sa makumbinsi nila ang biktima na magpadala ng 500 million won o halos 20 million pesos. Nagbabala naman ang mga Korean Management Agency kaugnay sa ganitong modus. Eto pa mga kapatid, malamig ang panahon pero ito ang mainit na balita. Ang Hollywood actor na si Jonathan Bailey, ang bagong sexiest man alive. Nakilala ang 37 years old na aktor sa programang Bridgerton at sa pelikulang Wicked. Charming at pamatay ang smile ni Jonathan Bailey. Tila wala na talagang makakatakas sa Lord Anthony Bridgerton favor. Nang malaman ni Jonathan na siya ang sexiest man alive this year, sabi niya, it's a huge honor and it's completely absurd. Dagdag pa niya ang aso niyang si Benson ang unang nakaalam bago pa naman ito i-anunsyo. Ugbaw kani ang mga balitang showbiz karong adlaw sa Martes. Ako po si Inday Fatima. At ang ninyo usab ugma diri sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.